Walang awang pinagbubugbog ng isang lalaki ang kanyang senior citizen na nanay sa Quezon City. Kwento ng matanda, madalas siyang sinasaktan ng anak na lulong umano sa iligal na droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon, exclusive. Duguan ang 72 anyos na si Nanay Erlinda Bravo matapos walang awang gulpihin sa labas ng kanilang bahay sa barangay Sauyo, Quezon City. Ang nambugbog sa matanda, ang kanyang 33 anyos na anak na si Joseph. Dahil sa panggugulpi, nagtamo ng malaking sugat sa noo at bukol sa ulo si Nanay Erlinda. Nang puntahan siya ng News 5, namamaga at may pasapa sa mukha ang matanda. Kwento ni Nanay Erlinda, galing siyang barangay noong Miyerkules kung saan siya nagvo-volunteer na mag-asikaso ng mga dokumento ng mga senior citizens sa kanilang lugar. Pagka-uwi, bigla raw siyang pinagmumura ng anak na si Joseph dahil hapon na raw siya dumating. Dito na siya 2 beses na pinagsusuntok sa mukha ni Joseph. Ang dugo ko nga, kala mo gripong umaagos. Kala ko nga mamamatay na ako eh. Tumihaya ako dyan, ma'am, walang dumampot sa akin. Sabi niya, dinampot ako. Tumayo akong kusa, dinampot. Kasi ikaw, gusto mo pang mabugbog eh. Tama ba yun? Ma'am, di ba masakit? Sinakpan niya na ako, dinuguan na ako. Pero ang mas masakit kay Nanay Erlinda, hindi lang itong unang beses na pinagbuhatan siya ng kamay ng sariling anak. Maraming pagkakataon pa raw na pinagbantaan siyang papatayin ni Joseph. Sasabihin pa niya sa akin, nabibilang ka sa papatayin ko. Hindi ko kumibo, talagang sabi ko naman sa kanya, nakahanda ako dahil matagal ko nang alam na unti-unti mo kong pinapatay. Dahil ang mga gamot ko maintenance, ma'am, tinatago niya, itinatapon niya. Bilang isang ina, tiniis ni Nanay Erlinda ang pang-aabuso. Lulong daw kasi sa droga si Joseph. Umawot pa raw sa puntong wala na silang natitirang gamit sa bahay dahil sa paggamit ng droga ng anak. Lahat ng gamit ko, TV ko, mga gamit ko, lahat na yun, pinagsisira, binenta. Lahat pati ang mga aparador namin. Kita niyo bahay namin, walang kalaman-laman kasi nga, nabenta na lahat. Masakit man para sa kanya, kinailangan niyang ipakulong si Joseph para isalba ang sarili at ang kanyang anak. Kahit may pagmamahal ka sa anak mo, pag ganyan naman ang ginawa sa'yo, mawawala lahat. Sa tagal ng panahon ng pag-ano niya sa akin, pagmamaltrato niya, ma'am, talagang hindi ako umiiyak, matigas ako sa amin sa lahat sa amin magkakapatid. Pero ngayon, dahil sa ginawa niya sa akin ngayon, hindi ako nakakatulog sa gabi. Dahil sa nangyari, ayaw na raw makausap ni Nanay Erlinda si Joseph. Maging mga kapitbahay raw nila, natatakot din tuwing binubugbog ng anak ang kanyang ina. Sabi ko, Nay, wala naman hong problema. Kami na ang mag-aaresto niyan, basta makulong lang natin yung ano mo, basta umuo ka lang. Ayaw niya eh. Naaawa daw siya. Tulong siya sa gamot. Pero pag hindi naman siya nakagamit, napakabait naman niya. Yun nga, pag talagang may gumagamit, yan na, doon na gumagawa ng katarantaduhan. Nakakulong na ngayon si Joseph na nahaharap sa kasong frustrated parricide. Tumanggi na ang mga pulis na iharap siya sa aming kamera. Buo raw ang loob ni Nanay Erlinda na ituloy ang kaso laban sa kanyang anak. Hindi bali ho akong mag-isa, wag lang akong kasama siya. Sinabingan na nga niya sa akin, balang araw papatayin kita, isa sa nakalinya ka sa papatayin ko. Ang sakit talaga, di ba mama? Sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.